Pumunta na muna tayo dito kay Inday Sara. Ay, kasama pala talaga. Sabi sa inyo kasama eh, confirm. No? Kumpirmado. Oh, kasama si BP Sara sa Hong Kong. Ayan. Nandun lahat sila, ano? Lahat nangangampanya. Para sa mga senador lang ho yan, ha? Isa sa naisip ko, mga bossing, bakit kasama agad yung mga immediate family kung mangangampanya lang? Ano ho? Bakit kasama yung mga lawyer o immediate family? Kasama si Sara. BP Duterte confirmed to be in Hong Kong with father. Ano alalay? Vice President Sara Duterte is in Hong Kong, no? With her father, former President Rodrigo Duterte, for a Thanksgiving celebration with Filipino workers. Her office confirmed Sunday, March 9. Si dating Pangulo, hirap na hirap ng maglakad. Siguro, ewan ko ha. Siguro, importante lang ho sa kanila talaga yung physical silang pumupunta doon. ang hirap paniwalaan. Ano po? Siguro, hindi. Yun lang nakikita ko. Siguro, importante lang ho sa kanila talaga yung physical silang pumupunta doon. Pero kung ako ho, ganyan na ako katanda, mga boss chief amo sir, no? Eh, siguro, dadaanin ko na lang dito. Social media, panigurado ko, makakarating yan eh. At the same time, dito sa social media ho, pagka binanggit mo naman, yung mga OFW natin dyan sa Hong Kong, magpapasalamat ako sa inyo. Naku, tilian na ho yan, mga kababayan. Di ba? Uso nga yung pa-birthday greet naman po. Mabanggit lang yung pangalan mo nung ta-artist. Iba na yung pakiramdam mo tapos po-post mo. Di ba? Yung kalagayan ng dating Pangulong Duterte, mga bossing, hindi na para pumunta pa dun eh. Maiintindihan ng mga taga Hong Kong, mga kababayan. O siguro baka talagang meron. No? Merong warrant of arrest. Ang tanong natin kung uuwi sila. Basahin natin to. Vice President Sara Duterte is in Hong Kong with her father, former President Rodrigo Duterte. The event titled Pasasalamat kay PRRD, no, with OFWs will be held at Southern Stadium along Johnson Road in Wan Chai. It is scheduled from 9:30 a.m. hanggang alas 5. Ang haba pa ha. Yung ganong katanda ni dating Pangulo, talagang ang haba ng panahon nila ha. Politico reported that former President Duterte's trip to Hong Kong coincided with rumors that the International Criminal Court has released an arrest warrant against him. No? The ICC investigating Duterte for alleged crime against humanity in connection with his bloody war on illegal drugs. Dating back to his time sa Davao, no, as Davao City Mayor. Biruin mo, Davao City Mayor pa siya nun. Amid persistent rumor, speculation has arisen that Duterte may not return to the Philippines after his Hong Kong engagement and could seek refuge in China. Aba, mga kababayan, baka hindi na bumalik ka. Nabanggit po natin mga boss chief amo sir, no? Yung Hong Kong, Macau, China, meron pong isang napakahabang bridge po yan, no? Na kumbaga, from Hong Kong, makakapunta ka ng mainland, mga boss. Sino ba yun nando sa sa China? Di ba? Ramdam naman natin at kita naman po natin at sinasabi nila, best friend nila o friend nila si Xi Jinping. Mga boss. Ngayon, kung Thanksgiving lang naman yan, may mga alalay naman ng dating Pangulong Duterte. Bakit pati si BP nandoon din? No? Yung mga ibang anak ba nandoon din? Mukhang alalay talaga, mga kababayan. Ano sa tingin ninyo po? Babalik sila o hindi sila babalik? Didiretso sa China at doon muna magpapahinga?
Kasi di ba mga kababayan, alam naman po natin na hindi parte ng International Criminal Court ang China. Kagabi, bago ko matulog, ang mga nakita kong balita, nagrally lang doon sa Hong Kong. Di ba, ganun lang. Hindi naman totoo yung binablog mo. Meron lang Thanksgiving doon sa Hong Kong. Ganun. Pati ho yung isang lawyer na idol po ni Jordan G. Bago ako natulog, ano naman kung nasa Hong Kong. Ganon. No, idol po ni Jordan G yun na Duterte. Ano naman kung nasa Hong Kong? Ano naman ang pagkakaiba kung nasa Hong Kong at nasa Pilipinas? Ngayon, iba na yung sinasabi. Paggising ko, biglang ang sinasabi, kung local lang naman yan, ganito, ganyan, pwedeng mag-bail. Doon ho, mga kababayan mararamdaman mo sa kanila, una, sinusubukan nilang pagtakpan, pero kalaunan po, nararamdaman mo na lumalabas unti-unti. Yung naiisip din nila na baka merong warrant of arrest from ICC. Di ba? Nako, dyan sa Davao ngayon, mga kababayan, parang ang dami mong mga kapulisan, sinasabi nila, ang daming kapulisan. Tanong lang natin, no? Kasi si BP Sara, sabi nga ni Las Cañas, si BP Sara Duterte ang nagpaumpisa ng tokhang, no? Nung siya ay mayor pa. Ang tanong natin, kung kasama pa bang babalik o uuwi? No? Si BP Sara. Kahit anong gawin ninyo, bulok na kayo, sabi ni Richard Talidong. Sino po ba yung bulok? Si Pangulong Marcos? O si dating Pangulong Duterte o etong mga Duterte? No, hindi ko alam Kasi sino yung bulok, Richard Talidong. Ngayon, mga kababayan, dahil nga po nasa Hong Kong sila, no, sabi ni Bien Briones, mas mabuti niyan, huwag na silang bumalik ng Pilipinas. Hindi naman kawalan ang pamilya Duterte. Sabi ni Jolly M, Carlo Nograles, sure win, nasa Davao, mayoral race. Ay, oo. Diyan natin malalaman. Kasi tumatakbo ng pagka-mayor si Digong. Ano po? Kung uuwi pa. Pagka hindi umuwi, panigurado, panalo yang si Nograles. Mga bossing. Tsaka sabi na din yung ibang mga taga Davao no? Panahon na para maging totoo yung sinasabing safest city. Kasi yung sinasabi nilang safest city, biruin mo, dinuktungan pa kasi nila ng in Southeast Asia. Nabuko tuloy. Matinding kalaban nila doon, Singapore, mga kababayan. 'Di ba?